Mula sa bayang patuloy ang pag-unlad, ang bayan ng Gabaldon, ang katuwang ng DepEd Nueva Ecija para sa pagsulong at pag-abot ng pangarap ng mga kabataang Gabaldoeños. Isang oras na puno ng kaalaman ang inyong masusubaybayan at mapapakinggan 900 kHz sa inyong mga talapihitan at live na mapapanood sa Facebook saan mang panig ng Pilipinas. Magandang araw, Pilipinas! Magandang buhay, lalawigan ng Nueva Ecija. Ngayon ay araw ng Miyerkules, 5 ng Hunyo, taong 2024. Kami ang inyong tagapagdaloy sa edisyong ito. Ako si Jenny Sumera. At ako naman si Daniel Ligarde. Ito ang DWNE Teleradyo, DepEd-R. Isang mapagpalang araw po sa ating mahusay at masipag na punong lalawigan, Governor Aurelio Umali at sa ating Vice-Gobernador Anthony Umali. Binabati rin po namin ng magandang araw kasama ang buong SDO Nueva Ecija sa pamumuno ng ating masipag na Schools Division Superintendent Sir Ronaldo A. Pozon, ang ating mga mahuhusay na Assistant School Superintendent Ma'am Michelle A. Mejica, Ma'am Shirley B. Zipagan, sa supportive na CID Chief Ma'am Jane M. Garcia, Sir Luis Calison S. God Chief, sa lahat ng Public Schools District Supervisors at higit sa lahat ang magigiting na guro ng SDO Nueva Ecija. Pagbati rin po sa aming butihing Mayor Joby Petines Emata at Vice Mayor Victorino Vasquez Sabino, sa mga SB members, sa pamumuno ni Councilor Imelda V. Mandia in charge of education. Malugod na pagbati rin po sa ating ever-supportive and glamorous na ama ng SDO Gabaldon Annex, Public Schools District Supervisor Dr. Rogelio S. Bue. Bago natin talakayin ang mga tampok na programang pang-curriculum sa ating inang paaralan, ang Gabaldon Vocational Agriculture High School, ang STVEP at SPICT, isang pagbati ang magmumula sa ating masipag at mahusay na Vocational School Administrator 1, Dr. Perfecto C. Felix Jr. Mula po sa ating mahal na paaralan ng Gabaldon Vocational Agriculture High School, kami po ay bumabati na isang magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating iginagalang at minamahal na ama ng lalawigan, kagalang-galang, Aurelio Matias Umali, at sa ating Vice Governor, Doc Anthony Umali. Gayon din sa ating minamahal at ginagalang na ama ng SDO Nueva Ecija, Sir Ronaldo A. Pozon, at sa kanyang mga kasama, ASDS, Ma'am Michelle Mejica and Ma'am Shirley Zipagan. Gayon din sa ating SGOD Chief, Sir Luis Calison, at CID Chief, Mama Jane Garcia. Gayon din sa ating minamahal naman ng bayan ng Gabaldon, Mayor Joby P. Imata and Vice Mayor Victorino P. Sabino. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay nyo sa amin na maging kabahagi ng programang ito. At muli po ay pinapabot namin mula sa aming mahal na paaralan ang aming pasasalamat at pagbati. Muli po, magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po, Sir Felix, sa patuloy na paggabay at suporta sa inang paaralan, sa lahat ng programa na may kinalaman sa kurikulum ng ating paaralan. Sa pagkakataong ito, atin pong tunghayan ang paglalahad ng programa at activities na mayroon tayo sa ating paaralan. Ang kurikulum na STVEP at SPICT, ito ay sa pangunguna ng Head Teacher 3 ng TBE Department, walang iba kundi ang masigasi,
at mahusay, Dr. Gilbert M. Salamero. Isang magandang araw po sa mga tagapakinig at sa mga nanonood ng DWNE DepEd Hour. Sa amin pong SDS, Dr. Ronaldo A. Poson, sa dalawa po naming ASDS, Ma'am Michelle and Ma'am Shirley, magandang araw po. At sa amin pong minamahal na Governor Aurelio M. Umali at sa kanya pong katuwang Vice Governor Doc Anthony Umali, sa amin pong Municipal Mayor Attorney Joby P. Imata, sa kanya pong Vice Mayor, sa amin pong minamahal na Vice Mayor Victorino Bicoy Sabino, sa amin pong Barangay Captain Renato Octavo, sa amin pong Public District Supervisor Dr. Rogelio S. Bue, sa amin pong Vocational School Administrator 1, Dr. Perfecto C. Felix, sa akin pong mga kasapahang department heads, sa mga faculty po ng Gabaldon Vocational Agricultural High School, at syempre sa amin pong FPTA, Madam I.B. Biloria. Ngayon po ay ipapakita po namin sa inyo kung ano po yung mga best practices na ginagamit po o ginagawa ng Technical Vocational Education. Ang grade 7 po namin dito sa Gabaldon Vocational Agriculture High School ay exploratory po ang aming ino-offer sa kanila. Pagdating po naman natin ng grade 8, grade 9, and grade 10, meron na po tayong tinatawag na specialization. Una po, sa APA o yung tinatawag po nating Agri-Fishery Arts, ang under po nito ay Agriculture and Food Processing. Sa Agriculture po, meron po tayo ditong IGP. Unang-una po dito yung rambutan plantation na meron po kaming tanim ngayon na 250 seedlings na sa kasalukuyan po ay namumulaklak na. Ito po ay nakatanim sa 6,000 square meters na land area dito po sa Jebas. Meron din po kaming isa na ito po naman yung dragon fruit plantation na meron po siyang 700 cuttings. Ito naman po ay nakatanim sa harapan po ng aming eskwelahan at ito po ay may lawak na 750 square meters. And then sa atin pong food processing, meron naman din po kaming IGP doon na tinatawag naming saluyot chips. And then pagdating po natin ng HE o yung tinatawag nating home economics, meron po tayong cookery, garments, and fashion accessories. Sa cookery po, meron po kaming ongoing doon na IGP na tinagurian po naming dragon fruit ice cream flavor. So ongoing po siya. And then sa garments naman po, yung mga bata po namin dito, sila po yung mga nagtatabas ng damit, nananahi. So yan po ano. And then sa fashion accessories naman po, sila naman po yung gumagawa ng mga beads, porcelas, ganyan po ano. And then pagdating naman po natin ng grade 10, meron na po sila ditong output, ano? Doon na po nila gagawin yung ice cream, yung pananahi. Sa agriculture naman po, meron din po kaming mga best practices ditong ginagawa. Katulad po nung sa nursery, meron po kami doon na mga patubong bougainvillea, grafted na rambutan, iba-ibang klase ng bougainvillea, ano po. And then sa ibang subjects naman po, meron po kasi kami ditong tinatawag nating entrepreneur, ano po, entrepreneurship, at saka po yung technical drawing, saka po yung ICF. Kukuhanin po ito ng bata, yung pong ICF, kukuhanin po ito nila ng grade 7, grade 8. And then yung pong atin namang technical drawing, kukuhanin po nila ito ng grade 7 and grade 8. Yung entrep naman po natin, kukunin po ng bata ng grade 9 and grade 10. So meron pa rin po tayo ditong tinatawag na SPICT o yung sa technology naman po yung mga bata, ano, ginagamitan po natin ng technology, computer, ganyan po ang ginagawa po nila. Sa TechBook po o yung tinatawag nating Special Program for Technical Vocational Education, ito po yung under ng APA, HE, ICT at Industrial Arts. So meron po kami dito sa ICT na meron po kaming CSS. Sa Industrial Arts naman po, meron po kami ditong EIM. So dito po natin makikita yung mga batang nagdudugtong ng kuryente, nagwe-welding. So yan po yung offerings ng SPTVE.
So yun lamang po ang aming maipapakita at mailalahad sa inyo. Isang magandang araw po sa ating lahat. Salamat po, Sir Gilbert, sa informative at makabuluhang paglalahad ng programa at activities na mula sa STVEP at SPICT curriculum. Pwede po bang makahingi sa inyo ng virtual class? Maraming salamat po. Speaking of curriculum implementation or program and activities, atin pong alamin mula naman sa isa sa pinakabahusay na Head Teacher 3 ng GBAS, Ma'am Eliza V. Gonzalez, ang paglalahad naman patungkol sa Open High School Program. Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating FB Live ng DWNE DepEd Hour. Ako po si Ma'am Eliza Vicente Gonzalez, ang inyong tagapaglahad ng programa ng ating Open High School Program. Hayaan niyo pong bigyan ko muna kayo ng maikling background tungkol po sa ating programang ito na tumatakbo po sa ating paaralan sa loob ng 11 taon na po mula po noong ito ay naigatan. Nagsimula po ito noong taong panaraan 2013-2014 under po sa pamamanahala ng ating administrator, Dr. Edgardo T. Sumait. Ito po ay isang innovation ng head teacher po ng Science Department during the time, Dr. Glenn D. Abesamis, kung saan naglalayon po ang programa na ito na matugunan ang problema ng ating paaralan sa dumaraming dropouts. Nilalayon din po ito na tugunan ang suliranin ng ating pamayanan sa lumalaking populasyon ng out-of-school youth. Taon po ng implementation ng Open High School Program noong taong 2013-2014, nagkaroon po tayo ng 5 Open High School Program Facilitators. Sila po ang bumubuo nito at nagtaguyod sa loob ng 1 taon. Pinangunahan po ito ng ating dating guro dito po sa GBAS. Ngayon po ay ating pong supervisor ng TLE, si Dr. Helio L. Domingo Jr. Kasama po ang Master Teacher 1 ng TVE Department, Ma'am Nedeline F. Castillo. Teacher 1 po ng Mathematics Department, Ma'am Elisa, at your service, Ma'am Eliza V. Gonzalez. Kasama po ang isa pang guro ng TLE, si Sir Daniel Garde, at si Ma'am Risa Alfragan, na ating pong guidance designate sa mga panahon na yun. Pinapatuloy po ang ating programa sa mga sumusunod na taon hanggang sa kasalukuyan, kung saan sinuportahan po tayo ng ating local government unit na nagkakaloob po ng transportation allowance sa ating pong facilitators na pumunta sa far-flung areas. Doon po, pinagkakalaban sila ng libreng pagkain. Ngayon din po, 100 pesos para po sa kanilang gas upang maitaguyod po ang programa. Sa mga sumunod na taon po, ay nagpatuloy ito sa iba't ibang mga administrasyon at hindi po nawawala at nakakatulong tayo sa maraming bata. Sa maipapakita po sa data na hawak po natin kung gaano karami na pong mga mag-aaral ang nakatapos at nakamove sa susunod na level sa ating Open High School Program. Sa kabuuan po, mula 2013 hanggang sa kasalukuyan, tayo po ay mayroong 189 na mag-aaral na tulungan ng Open High School Program. Sa 189 po na ito, ay meron po tayong 50 na nakakomplete ng basic education sa junior high school. Taong panuruan, under po sa administrasyon ng ating pong bagong vocational school administrator, Dr. Perfecto C. Felix Jr., nilalayon po ng paaralan na ipagpatuloy ang programang ito upang higit pang makatulong sa mga batang hindi kayang pumasok sa regular na setup o dito sa ating basic education. Inaanyayahan po ang lahat na kung nais po na pumasok o mag-enroll sa Open High School Program, maaari po kayong makipag-communicate po sa amin or sa aming Facebook page, Gabaldon Vocational Agriculture High School, at magtanong ng mga bagay may kinalaman po sa Open High School. Nawa po makatulong ito sa ating lahat at inaanyahan po namin kayo na maging parte po ng aming programa. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Eliza V. Gonzalez,
sa napaka-informative na paglalahad patungkol sa OHP program ng ating inang paaralan. Tunay nga naman po na ang ating paaralan ay may malaking handog na pag-asa sa mga kabataang naghahangad na muling makapag-aral at makapagtapos para sa kanilang kinabukasan. Tunay nga talaga, partner, na sa kabila ng hirap ng kalagayan ng buhay ng isang tao, hindi talaga imposible na matupad at maabot ang mga pangarap. Maalala ko, partner, ako man din ay naging bahagi ng programang ito, na kung saan sa pagsisimula ng programang ito, maraming mga kabataan ang natulungan at muling makabalik sa kanilang pag-aaral at syempre sila rin ay nakapagtapos. Sa pagkakataong ito, partner, atin naman pong tunghayan ang paglalahad mula naman sa STE programs and activities. Ito ay sa pangunguna ng isa sa mga pinakamasigasig at masipag na Head Teacher 3, Ma'am Ronaline P. Gonzalez. Magandang araw mga kalalawigan, ang lalawigan ng Nueva Ecija. Ako po ang inyong lingkod, Ma'am Ronaline P. Gonzalez ng Gabaldon Vocational Agriculture High School, Head Teacher 3 of Science Department. Bago po ang lahat, nais ko po munang magbigay galang sa ilang mga namumuno sa ating lalawigan. Unang-una po ang ating ama na wala pong iba kung hindi si Honorable Governor Aurelio Matias Oy Umali. Gayon din po sa pangalawang ama ng ating lalawigan, Honorable Vice Governor Doc Anthony Umali, at sa ilan pa pong mga namumuno sa ating lalawigan, ang Sangguniang Panlalawigan. Gayon din po, nagbibigay galang po sa ama ng aming bayan, ang bayan ng Gabaldon, kay Honorable Mayor Attorney Joby Imata, sa pangalawang ama ng aming bayan kay Honorable Vice Mayor Victorino Sabino, at sa Sangguniang Bayan members po nito. Gayon din po, bago ko po makalimutan, nais ko po magbigay galang sa ama ng Department of Education, Schools Division Office of Nueva Ecija, kay Dr. Ronaldo A. Pozon. Gayon din po sa aming mga chief, syempre po ang chief ng Curriculum Implementation Division, wala pong iba kundi si Dr. Jane Manuel Garcia, at sa chief po ng aming SGOD na si Dr. Luis Calizon. Gayon din po, bilang pong isang head teacher ng Science Department, nais ko rin pong magbigay galang sa aming Educational Program Supervisor kay Ma'am Rosemary Z. Burayan. Ang inyo pong lingkod ay narito ngayon sa inyong harapan upang magbigay po ng ilang updates sa ating pong special program on Science, Technology, and Engineering. Ang programa pong ito ay nagsimula taong 2014 dito po sa paaralan ng Gabaldon Vocational Agriculture High School. Sa pangalan po ng aming paaralan, ang aming pong flagship ay agricultural and vocational. Ngunit, nabigyan po ng pagkakataon ng ating paaralan na makapag-offer ng programa sa Science, Technology, and Engineering. Ang programa pong ito ay sinimulan ng ating former Vocational School Administrator 1, Ma'am Cecil Oxan, na sa ilalim po ng pamumuno sa Departamento ng Siyensya nang wala pong iba kundi si Dr. Glenn Abisamis. Sa loob po ng humigit kumulang 10 taon, ang ating pong programa ay unti-unti naman pong lumalago at umuunlad at unti-unti pong nakakapag-produce ng mga produkto o ng mga kabataan na talaga pong hinubog pagdating po sa larangan ng science, math, and engineering. Buong karangalan ko pong ipinababatid sa buong lalawigan ng Nueva Ecija na ang ating pong paaralan na may programa under Special Program on Science, Technology, and Engineering ay nagsisimula na po na makapasok sa larangan ng kompetisyon ng Science Investigatory Project. Dito po sa ating programa ay hinuhubog po natin ang ating mga mag-aaral upang maging bihasa sa larangan ng siyensya, matematika at inhinyero. Kung mapapansin po ninyo, ito po ay ang mga subject po na nakapaloob sa ating programa ay nakafocus po sa science, engineering, and mathematics. Kung saan po talaga pong dinidevelop ang ating mga mag-aaral na maging bihasa
at talaga pong skilled pagdating po sa larangan ng science, mathematics, and engineering. Buong galak din po namin ipinababatid sa inyo na sa bawat taon po sa loob ng humigit kumulang 10 taon ng ating programa ay nakakapag-produce na po ang ating mga mag-aaral ng iba't ibang uri ng proyekto pagdating po sa science investigation. Buong karangalan ko pong ipinababatid sa lahat na hindi po nagpapahuli ang ating programa, ang ating paaralan sa larangan ng programa ito. At sinisika po ng ating mga guro ng siyensya sa ilalim po ng pamumuno ng ating Vocational School Administrator 1 na sa darating pa pong mga taon ay mas makilala po ang ating paaralan pagdating po sa programang ito. At buong galak ko pong pinababatid sa lahat na hindi rin naman po nagpapahuli ang mga products po na binubuo po ng ating mga mag-aaral, na napoproduce po ng ating mga mag-aaral sa science investigatory projects. Talaga pong halos lahat po ng kanilang mga proyektong na isasagawa ay nakakatulong po sa komunidad, lalong-lalo na po sa larangan ng agrikultural at vocational. Most of their projects po talaga ay sinisigurado po namin na may inclination sa agricultural and vocational. Nang sa gayon po ay meron man po kaming ibang programa ay hindi pa rin po namin tinatalikuran ang flagship po ng ating paaralan, which is agricultural and vocational. Sa mga susunod po mga taong panuruan ay wino-workout po ng ating administration ang pagbubuo ng ilang mga subjects po sa ating programa under po sa Science, Technology, and Engineering program na kung saan po yung mga subjects po na ito ay still naka-incline pa rin po sa flagship po ng ating paaralan. Ang ating pong programa ay merong additional 2 subjects po compare po sa regular high school subjects na 8 lamang po. Ito po ay sa grade 7 po, meron po tayong additional subjects na environmental science and computer science 1. Sa grade 8 po, meron po tayong additional subjects na biotechnology and computer science 2. Pagdating po nila ng grade 9 and grade 10, ay dito po sila hinuhubog sa larangan ng research. Meron po silang Research 1 and Research 2 kung saan po sila nakakapag-produce ng iba't ibang uri ng produkto na nakakatulong po talaga sa komunidad. Ilan po sa goal po ng ating programa ay ang makatulong po sa pagresolba ng mga problema sa ating komunidad. Unang-una na po ang problema sa basura, ang problema sa ilang mga gastusin ng ating komunidad or ng mga consumer po sa ating komunidad. So ito po ay nakafocus kung para po tayo ay makatulong, ang ating mga mag-aaral ay makatulong. Kaya po sila pumapasok sa larangan ng research under science investigatory projects or research. Nawa po ang ating programa ay magpatuloy, hindi lamang po sa humigit kumulang na 10 taon, ngunit magpatuloy pa po sa ilan pang mga taon ng ating pampanuruan. At nawa po sa bawat taong ito ay makapag-produce po tayo ng talagang napakaganda at napaka-epektibo at kapaki-pakinabang ng mga proyekto na makakatulong po para mas maitayog po natin ang flagship po ng ating paaralan na agriculture and vocational. So yun lamang po, isa pong karangalan ang makapagbigay sa inyo ng update pagdating po sa ating programa, sa isa sa mga programa ng ating paaralan. Muli po, magandang araw at marami pong salamat. Maraming salamat po, Ma'am Ronaline, sa inyo pong informative na pagbibigay ng impormasyon hinggil sa STE programs and activities. Tunay nga naman po na ang Science, Technology, Engineering or STA program ay isa sa pinagmamalaki ng ating paaralan. Sapagkat pagdating sa mga patimpalak ng ating nilalahukan, tunay na maaasahan ang mga mag-aaral na kabilang sa programang ito. So dumako naman po tayo, partner, sa paglalahad ng mga programa na may kinalaman sa ating Special Education Program o SPED. At ito ay pangungunahan ng isa sa maipagmamalaki at mahusay na school heads ng ating paaralan, Ma'am Eileen M. Cruz, our Head Teacher 6. Ang special education po sa Gabaldon Vocational Agriculture High School ay sinimula noong school year 2018-2019 sa pangunguna ng aming dating Vocational School Administrator 1 na ngayon ay Assistant Schools Division Superintendent ng SDO Tarlac na si Dr.
Danilo M. Jacoba, na noon ay nagsimula sa 7 learners at sa kasalukuyan mayroon na tayong kabuuang 21 learners na binubuo ng mga sumusunod na mag-aaral. Mayroon tayong 6 na may intellectual disability, 6 na hearing impaired, isang orthopedic handicap, at 8 na may learning disability. At sa ngayon din po, mayroon sa kanila na 6 na non-graded at 15 yung ating naka-inclusive education. Ang pangangailangan po ng isang secondary institution na magka-cater sa mga batang may different learning needs na galing sa paaralang elementarya ng Tagumpay at ng Gabaldon Central, kung kaya't sinimulan ang SPED ng GIVAS. Sa kasalukuyan po, mayroon na tayong naka-move up ng junior high school at ngayon ay nasa senior high school sila under the strand agricultural crop production. Bakit po sa GIVAS ang napili niyo mag-implement ng special needs education? Sapagkat ang GIVAS ay isang technical vocational school na kung saan mayroon tayong mga pasilidad na makakatulong at mayroon tayong mga guro na skilled na matutulungan ang mga estudyante sa pagpapalago ng kanilang kakayahan, halimbawa sa pagluluto, at sa pagtatanim. Sapagkat ang ating pong mga SNED learners ay hindi naman natin aasahan na sila ay makikipagsabayan at mag-excel sa larangan ng akademiko, bagkus po ay ang kanilang skills ang ating mapalago. Kasabay na nag-e-enjoy sila nakasama ang kapwa nila mga SPED learners na hindi nila namamalayan na marami silang natututunan na skills. Ganon din po, nag-excel din ang ating mga SNED learners sa larangan ng sports. Sa katunayan, 2 po sa kanila ang lumaro sa Claraan sa Paralympics at ang isa po natin na orthopedic handicap ay qualifier sa palarong pambansa sa katauhan ni John Mark Balcos. Maraming salamat po, Ma'am Eileen, sa isang napakalinaw at nakaka-inspire na paglalahad tungkol sa mga maipagmamalaking activities at programs ng SPED. Tama ka dyan, partner. Nakakatuwa at tunay na kahanga-hanga na sa pamamagitan ng programang ito ay makikita natin ang ating mga SPED students na nangunguna sa iba't ibang larangan. Bagamat ang bawat isa ay may kahinaan, tunay din na may angking lakas at talento sa ibang bagay. Sa puntong ito, partner, atin namang tunghayan ang pinakahuling programa ng ating paaralan. Ito ay ang mga best practices at offerings ng Senior High School Department. At ito ay ilalahad sa atin ng ating dating Senior High School in charge, Ma'am Ronaline P. Gonzales. Magandang araw muli mga Kanovo Ecejanos. Ako po muli si Ma'am Ronaline P. Gonzales, Head Teacher 3 of Science Department ng Gabaldon Vocational Agriculture High School. In behalf of our Assistant School Principal 2, Sir Edwin Ray Rami, ako po ang inyong lingkod na dating Officer in Charge or dating Head Teacher in Charge ng Senior High School. Sa pagkakataon pong ito ay ilalahad po sa inyo ang ilan sa mga strand na ino-offer po ng ating paaralan sa ating Senior High School Department. Isa po rito ang STEM strand o ang Science, Technology, Engineering, and Mathematics strand na siyang continuation ng ating pong Science, Technology, Engineering program from the Junior High School po. Dito po ay nagkakaroon pa rin po tayo dito ng qualifying examination para po sa mga estudyante na nagmula po sa
meron po tayong requirements, pagka pumasok po tayo sa STEM. No po, kailangan po dito ay 85% and above ang grades po ng ating mga bata. And at the same time, meron po silang research requirements. No po. Meron din po tayong ino-offer na ABM or the Accountancy and Business Management strand ng ating pong paaralan. At the same time, meron po tayong HUMS or the Humanities strand po natin, no po? Social Studies, okay po. Meron din po tayo, syempre, ang flagship po ng ating paaralan ay ang Agricultural and Vocational. So, sa ating pong Senior High School Department ay meron po tayong Technical, Vocational, and Livelihood strand po natin. Na kung saan iba't ibang uri po ng strand ang ino-offer. Meron po tayong Organic Agriculture Production, meron po tayong housekeeping, may cookery, may EIM po tayo. Meron din po tayong horticulture, okay po. So, iba't ibang uri po ng strand pagdating po sa ating TVL track, no po. Sa ating po mga grade 12 students sa ating paaralan, o hindi lamang po sa ating paaralan, kahit sa ibang paaralan, ay nakasanayan na po na pagdating ng second semester po ng kanilang taong pampanuruan, ay sila po ay inilalabas sa ating komunidad para po sa kanilang community immersion. Ang mga estudyante po natin na inilalabas for community immersion ay yung po mga grade 12 student ng TVL track. Okay po, TVL track. Pagdating po sa ating ABM and yung strand, sila naman po ay merong business simulation for our ABM, no po. Ating naman pong STEM strand, meron naman po tayong capstone, research capstone, no po, na kung saan yung ating di po mga estudyante, katulad po sa ating junior high school department sa STE program, ay gumagawa rin po sila ng kanilang mga research programs. Okay po. So, ang ating pong paaralan ay nag-o-offer ng dalawang track, academic track and TVL track. Pagdating po sa strand, sa academic track, meron po tayong STEM, meron po tayong ABM, at meron po tayong HUMS. Pagdating po sa TVL, meron po tayong housekeeping, cookery, EIM, OAP, ACT, and the likes. Okay po? So, ang ating pong senior high school department ay kasalukuyan sa nakaraang taong pampanuruan po. Meron pong naisagawang proyekto ang ating pong mga grade 12 students under STEM strand po na tinatawag po nating Project Shamre, na kung saan po sila po ay nagkakaroon o nangongolekta ng iba't ibang uring mga recyclable materials at ginagamit po nila itong muling usable. No po? Sila po ay na-picture sa isa pong palabas sa TV, parang ABS-CBN, I guess. Meron po isang programa na nag-feature po sa kanila, sa kanilang proyekto. At kami po ay buong karangalang nagagalak at taas noong binabalita sa ating lalawigan na ang isang accomplishment po na ito ng ating mga senior high school students. So, again, in behalf of our Assistant School Principal 2, Sir Edwin Ray Rami. So, ito po ang mga strands na ino-offer po natin sa Senior High School Department. At ito po ang kasalukuyang mga best practices ng ating paaralan sa Senior High School Department. Muli po, maraming salamat at magandang araw. Okay, so Sir, magandang hapon po. Sa programa po natin ito, na kung saan ay nasimulan po natin alamin ano po ba yung mga future plans and projects and even yung mga nakaraang mga proyekto po natin sa ating eskwelahan na naging matagumpay po sa taong panuruan 2023 and 2024. Ngayon po, ang tanong ko lang po Sir, ano po kaya yung mga future plans and projects and programs po natin ngayong susunod na taong panuruan na 2024-2025? Una sa lahat, magandang hapon sa ating lahat, lalo na sa bumubuo ng ating programa at kami ay binigyan ng pagkakataon na maibahagi ang ilang mahalagang impormasyon, mga plano ng ating paaralan, ang Gabaldon Vocational Agriculture High School. Base dun sa mga tanong mo, ang mga future plans, in terms of curricular program, nakikita natin ang kailangan pag-ibayuhin natin yung ating SNED o yung Special Needs sa Education, na kung saan nakikita natin ang maraming pangangailangan ng mga batang higit ang pangunahing pangangailangan kaysa sa mga karaniwang bata. Kaya tayo naman ay may programang ginagawa para rito
na kung saan ang mga batang ito ay hinahanap natin at binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng sapat at mahusay na edukasyon. Meron tayong 2 guro na sa kasalukuyan ay siyang tumitingin sa mga batang ito at sa kasalukuyan ay nakapasa ang ating mga request para magkaroon ng regular or yung tinatawag nating permanent item dito sa 2 guro natin na siyang magagabay sa mga bata ng ating SNED. Gayun din naman sa ating STE, yung Science, Technology and Engineering natin, ay patuloy naman yung ating pagpapalakas ng mga programa. Ang totoo nun, katulad ng ating pagtanggap ng mga bata na magsisipasok sana sa isang taon ay nagkaroon tayo ng masugid na pagsusuri sa mga batang magsisipag-exam para dito. At ginawa natin ito 2 weeks ago lang na ang nakararaan. Kaya ito siguro sa pagpapatuloy ng STE, lalo natin itong palalakasin, lalo tigit, hahanap tayo ng mga kagamitan, mga kasangkapan, tools and equipments, laboratory apparatuses, na maaaring magamit ng mga bata sa ating STE. Ngayon din yung ating TBEP, yung ating Strengthened Technical Vocational Education Program, na kung saan ay patuloy naman yung pagpapaganda ng ating programa, lalo pat nagagabayan tayo ng ating Head Teacher 6, Head Teacher 3, Head Teacher 6 to be ng ating paaralan, si Sir Gilbert Salamero. Sir, ano ba yung iba pa natin mga programang nakalinya para sa STBEP? Salamat sir. Muli po ang pagbati po ng isang magandang araw sa ating lahat. Ano po, lalo po doon sa ating mga taga-pakinig at na taga-subaybay sa ating DepEd Hour. Sa kasalukuyan po, meron po tayong mga IGP na kung saan ay nakikita po natin na patuloy po nating bibigyan ng innovation pa, katulad nga po ng ating dragon fruit plantation na sa kasalukuyan po ay may 700 cuttings na kung saan ay nakatanim sa 750 square meters dito po matatagpuan sa ating eskwelahan. Ngayon po, gagawa na lang din po natin siya ng innovation nang sa ganun po, meron po tayong tinatawag siya na continuity plan na kung saan yung pong ating TVE department ay iikot na lang po doon yung ating mga IGP. Isa pa po dito yung ating pong saluyot chips na kung saan ay binabalak po natin na yung ating agriculture department naman po ang magtatanim ng saluyot and then after po noon, bibilihin naman po ngayon ng ating food processing na sa ganun, umiikot lang po yung ating IGP. And then kasalukuyan po pinag-aaralan po natin kung tayo po ay mapagbibigyan yung pong ating tinatawag na animal production na kung saan nakikita naman po natin dahil po ang ating pong paaralan ay nasa 15 hectares. Ngayon po kung makikita po ninyo andito po yung iba't ibang klase ng damo na kung saan hindi na natin bibilin. Kaya po ang sinasuggest po natin ay makapag-alaga po tayo ng kambing. So yun po siguro yung isa na pwede po nating mapagtuunan ng pansin sir sa kasalukuyan. Paano naman yung ating nga palang coffee plantation at saka yung ating yung mga puno ng rambutan po. Isa pa po yun, sa kasalukuyan po nung nakipag-usap po tayo sa DOST, parang meron po silang ibababang agricultural technologies dito po sa atin na kung saan yung pong target naman po nitong 2024-2025 ay maiayos po yung coffee plantation po natin and then yung rambutan production po natin. And then doon sa karagdagan doon naman sa mga programang pang-curriculum, yung Open High School program natin ay kasalukuyang gumagana. Isang napaka-importanteng programa para sa mga batang walang sapat na kakayahan, panahon, oras para makatungo sa paaralan, lalo sila ay may mga ginagampan ng mahalagang tungkulin sa kanilang mga tahanan. Kaya may mga bata pa rin tayo na pumapasok sa atin sa Open High School. Sila yung mga batang naghahanap buhay, na kulang ng panahon sa oras, mga batang, mga nanay na mayroong mga anak na inaalagaan na kulang yung panahon na ilalagi nila sa kanilang bahay kung papasok pa sila. And then yung mga batang may malalayong lugar na mahirap pumasok para sa paaralan, kaya binibigyan natin sila ng pagkakataon na makapagpatuloy sa pag-aaral. Ito tinatawag nating Open High School Program. Kasabay nito yung ating Senior High School Program na iba-iba kumpleto naman ang ating track dito sa ating Senior High School Program. Meron tayong textbook track, meron tayong academic na kung saan sa academic track natin ay
Meron din tayong STEM, ABM, HUMS, at saka ito nga iba pang mga programa na maaaring kapasukan ng ating mga mag-aaral. Dito naman sa TBL o yung TBE natin ay meron naman silang iba't ibang mga sub-strand, sir? Yes, sir. At ano-ano yung mga ibang strand nga, sir, na yun? Meron po tayong cookery, bread and pastry, meron din po tayong organic agriculture, CSS, yan po yung mga offerings po natin sa TBL. And then meron pa tayong ISMAW, ano? ISMAW po. Na kung saan ay sapat at ganap ang kakayahan ng mga guro at gayon din naman ang mga kasangkapan ay kailan lang ay nagkaroon tayo ng provision galing sa ibang paaralan sa pakikipag-ugnayan. Nakahingi tayo ng mga kasangkapang maaaring magamitin ng ating mga batang mag-aaral sa ISMAW. So yun yung ating mga programa sa curriculum na maaari nating mapalakas pa ngayong darating na pasukan. Tungkol naman doon sa mga programang pagpapaunlad ng ating physical facilities, marami tayong nakalinya ng mga programa para sa pagpapaayos lalo ng ating paaralan, katulad halimbawa ng pagpapaganda ng ating kapaligiran, yung landscaping ng ating mga park ay kasalukuyan ngayon na ginagawa at patuloy itong isasagawa upang sa ganun ay mas lalong maging kaigaya-gaya yung mukha ng ating paaralan. Kasama na rin dito yung mga repair ng mga ceiling. Alam naman natin lahat na yung ating mga classroom ay maraming nasira sa mga kisame, mga dingding na hanggang sa ngayon ay hindi pa nabibigyan ng pansin ng ating table dahil nga sa kakulangan ng budget. At ito ay pinipilit nating gawa ng paraan sa tulong ng ating LGU at ng mga ibang mga stakeholders para mabigang kalunasan yung mga problema kinakaharap natin sa mga ceiling. And then yung repainting ng classrooms, kasama natin yan na isasagawa upang patuloy na magkaroon ng maayos na mukha yung ating paaralan. Kasama rin yung mga perimeter fences na nasira na dahil nga sa kalumaan at sa mga pagkakataon na hindi sinasadya ay may mga bumagsak na pader at yun ay patuloy nating isasaayos. Gayun din yung ating mga water supply system na pipilitin nating maisaayos ng mas maganda upang magkaroon ng mas maayos na supply, lalo na doon sa cookery natin na kung saan nangangailangan ng mas maayos na supply ng tubig sa ating mga opisina. Gayun din yung drainage system, pipilitin natin na magawa ng paraan yung mga suliranin nating matagal na panahon na dahil dyan sa pagbaha, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan, kailangan natin makagawa ng mga paraan kung saan natin magandang patakbuhin yung tubig upang hindi tayo masyadong naiipunan at nasisira yung ating kapaligiran. Kasabay nito yung ating mga washing area sa ating mga bahagi ng ating paligid, lalo na sa mga tabi ng mga silid-aralan, kailangan nating maglagay ng mga additional na mga washing area, mga gripo, kung sa ganon, may higit na access ang mga bata sa mas malinis na kamay ang mas maayos na kalusugan para sa kanila. Gayun din yung kung magagawa natin at sa tulong din siyempre ng mga tao sa labas, gumagawa kami ng mga paraan, kami ng ating administration officials, kasama sila sir dito, nakikipag-usap tayo sa labas, sa LGU, sa iba pang mga sektor sa labas, upang makahanap ng tulong para sa pagpapasimento ng ating kalsada, yung ating facade dito sa harapan. Malay natin baka ngayon o makalawa ay makahanap tayo ng pondo o taong tutulong para masimento natin itong ating matagal na panahon ng taon-taon. Tuwing panahon ng tag-ulan ay maging malaking problema para sa ating lahat. So ilan ito sa ating mga iniisip na mga programa para sa ating physical facilities at maaaring sa pagdaan ng mga panahon ng araw, makita pa natin iba pang mga programa, mga proyekto na makatutulong para sa ating paaralan. Sa panig naman ng mga kaguruan, ng mga personnel, yung professional development, patuloy natin silang i-encourage na patuloy na mag-aral ng masteral, ng doctoral, upang sa ganon, sa mas maayos na kalagayan nila, hindi lamang sa promotion, kundi sa karunungan na makukuha nila na maibabahagi nila sa kanilang mga mag-aaral. Sa ngayon, sa bilang na 67 ng ating teaching staff, 18 rito ay graduate na ng masteral degree. Kaya napakagandang bilang nito, ito sa almost 30%. At pipilitin natin na ma-encourage pa ibang nating mga kaguruan na abutin ito ng at least more than 30% ng ating mga kaguruan ay makagraduate ng masteral and then makapagpatuloy
sa graduation. So salamat po sa mga informasyon o mga ilang mga proyekto po na nais po ninyong ipatupad sa ating paaralan. So ngayon po, bilang huling katanungan po natin, ay nais ko lamang din pong malaman kung meron po ba kayong mga ongoing project sa ating paaralan at meron po ba kayong nais pasalamatan sa mga kasalukuyang proyekto po na meron sa ating paaralan. Salamat sir. Sa kasalukuyan po, ang amin pong gymnasium ay kasalukuyan pong malapit na matapos at ito naman po ay pinasimulan sa pamumuno po ng ating provincial government, siyempre ang ating mahal na Governor Aurelio Matias Umali at sa kanyang Vice Governor. Salamat po. Siyempre sa ating mayor, sa Vice Mayor natin, at sa ating ABC Captain Renato Octavo at sa ating pong mga masisigasig na FPTA na kung saan sila po talaga yung gumawa ng paraan upang ito ay maipahatid sa mga kinauukulan. So sa inyo pong lahat, maraming salamat po. So, sa karagdagan ay ito pong ating opisina, ang ating administration office ay kasalukuyan na inaayos, na-repair, inaayos ang kanyang flooring na ngayon ay naka-tiles na, and then ang mga dinding na may depresya ay unti-unti na naayos, na repair na. Gayun din yung landscape ng ating mga park ay kasalukuyan na inaayos. Ang ating water system supply ay unti-unti rin na inaayos, na ang mga supply ng tubig na nanggagaling doon ay binigyan natin ng mga daan dito. May mga gripo ang bawat opisina na iaayos natin pa unti-unti. At siyempre sa tulong yan ng ating mga stakeholders sa labas, ang ating PTA, ang ating LGU, ang ating barangay, ang iba pang mga tao na laging nakasuporta, ang ating FPTA na palaging nakasuporta sa mga pangangailangan at programa ng ating paaralan. Lalo tigit yung ating LGU, si Mayor Joby P. Imata at ang kanyang Vice Mayor, Mayor Victorino Sabino. So muli sa inyong lahat, maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Ronaline. Isang karangalan ang mapabilang sa paaralang JIVAS dahil sa maipagmamalaking programa at mga mahuhusay na mag-aaral ng ating senior high school. Nakakataba ng puso at sobrang nakaka-inspire talaga, partner, yung mga napanood natin sa video presentations na inihatid at inihanda ng ating mga mahuhusay na head teachers. At hindi magiging matagumpay ang paghahatid serbisyo ng ating inang paaralan kung hindi dahil sa pagtutulungan ng bawat isa mula sa pangunguna o tagapanguna ng ating Vocational School Administrator 1, Dr. Felix, kasama ang kanyang mga head teachers, iba pang kawani ng ating paaralan, mga mag-aaral, kasama rin po ang mga magulang at mga stakeholders na nakaagapay sa lahat ng programa ng ating inang paaralan. Malakas na shout-out para sa buong pangasiwaan ng Gabaldon Vocational Agriculture High School. At muli po, sa mga oras na ito, ay atin pong pasalamatan ang ama ng ating lalawigan, Governor Oyi Matias Umali, at sa ating Vice Governor Doc Anthony Umali sa pagbibigay ng pagkakataon sa SDO Nueva Ecija na magkaroon ng DepEd Hour. Isa pong karangalan ang maging parte o bahagi ng programang ito. Taus-pusong pasasalamat din po sa aming butihing Mayor Joby Pitines Imata at Vice Mayor Victorino S. Sabino at ganun din sa mga SB members sa pangunguna ni Councilor Imelda Mandia in charge in education. At syempre po, nais din naming batiin at pasalamatan ang SDO key officials na pasimuno ng mga mahuhusay na programa ng DepEd Nueva Ecija. Schools Division Superintendent, Dr. Ronaldo A. Poson, Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Michelle A. Mejica. Siyempre po, kasama rin po natin sa ating pasasalamatan ang ating pong isa rin sa mahusay na Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Shirley B. Sipagan. Ganun din sa ating Curriculum Implementation Division Chief, Ma'am Jane M. Garcia. At syempre, sa ating pong Governance Operation Division Chief, Sir Luis M. Calison. Sa ating dalawang monitoring supervisors, Dr. Evelyn P. Solis
Education Program Supervisor, at kay Dr. Raquel Muana M. Abulencia, Senior Education Program Specialist. Pasalamatan din po natin ang ating ever-supportive and glamorous na ama ng SDO Gabaldon Annex, Public Schools District Supervisor, Dr. Rogelio S. Buet. Gayon din sa ating masisipag at supportive na Federated Parent-Teacher Association Officers sa pangunguna ng ating President, Ma'am Ivy Domingo Viloria. At syempre po sa mga school heads ng iba't ibang paaralan sa distrito ng Gabaldon at sa iba pa nating mga panauhin, maraming salamat po. Shout out din sa lahat ng mag-aaral ng Gabaldon Vocational Agriculture High School. Ganon din sa mga magulang at iba pang mga stakeholders ng ating inang paaralan. Kita-kita po tayo muli sa Miyerkules sa parehong oras upang bigyang daan naman ang susunod na distritong magbibigay ng impormasyon ukol sa mga kaganapan sa DepEd Nueva Ecija. Ito po ang inyong lingkod, Daniel T. Garde, ng Senior High School. At ito naman si Jenny Sumera mula sa Jivas Junior High School. Magandang hapon!